4 nasawi at 3 sugatan bunsod nga nitong dala ni Bagyong Basyang. Kuha tayo ng mga detalye sa pag-uulata ni Bombo Bea Piniza. Nakapagtala na ng 4 na casualties at 3 sugatan ng Office of Civil Defense. Bunsod pa rin ang patuloy na pananalasa ng Bagyong Basyang sa Mindanao at ilang bahagi ng Visayas. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines, kay Office of Civil Defense spokesperson Juni Castillo, ang 4 na casualties ay hinihinalang isang mag-anak na binubuo ng 2 minor de edad at ang nanay at tatay nito. Ani Castillo, ang ulat na ito ay mula sa Cagayan de Oro Disaster Risk Reduction and Management Office na siya namang kinumpirma na ang mga biktima ay nasawi bunsod sa landslide sa rehiyon. Ang mga datos naman ito ay hindi pa naitatala sa National Situational Report dahil paliwanag pa ni Castillo, nagpapatuloy pa ang verifikasyon at validation sa pagkakakilanlan ng mga nasawi sa tulong na rin ng Dead and Missing Cluster. Bea, base sa ating ulat na natanggap mula sa OCD Regional Office sa Northern Mindanao, sa Region 10, nakatanggap sila ng ulat mula sa Cagayan de Oro City DRRM Office hinggil nga dito sa merong 4 na kababayan tayong nasawi doon dahil sa landslide. So yung mag-asawa at saka yung dalawang bata, ang dalawang anak, we believe isang pamilya ito. Tapos meron pang 3 na injured. So ito ay natanggap ng OCD Regional Office 10 natin na galing sa Cagayan de Oro sa CDRRM. Hindi pa ito nag-reflect doon sa ating national na CTRIP, because this is again for validation and verification pa ng ating management in the dead and missing cluster. Maliban naman dito, halos nasa 130,000 naman ang mga naitalang displaced residents mula sa Mindanao, kung saan halos 30,000 ang mula sa Northern Mindanao habang higit sa 100,000 naman ang mula sa Caraga Region. Paliwanag ni Castillo, ang datos sa ito ay pawang mula sa mga inisyal na datos pa lamang ng kanilang tanggapan dahil na rin sa patuloy na pagsasagawa ng assessments sa mga nadaanan ng bagyo sa tulong na rin ng kanilang Rapid Damage and Needs Assessment Team sa rehiyon. Yung mga displaced residents natin, so far kasi hindi pa natin nakukuha yung mga iba-ibang from the other regions, lalo't yung sa Visayas ay binabayo pa lang sila, but coming from ito ay magmula muna ito sa yung sa Region 10, meron tayong affected population na 30,000. Doon naman sa Caraga, merong naiulat na mahigit 100,000 affected population ng mga kababayan natin. These are initial data, kasi ongoing yung ating pagkuha ng mga reports na ito, plus as I mentioned earlier, yung ating mga rapid damage and needs assessment teams have yet to para bumaba, dahil may iba ay mga flooded and malakas pa yung pag-ulan, and then ganun din yung ating mga local na government units, some have just initially submitted, dahil nga syempre kasagsagan pa ng bagyo dun sa ilang lugar. Samantala, nakaantabay naman ang Office of Civil Defense at nakataas na rin ang kanilang antas ng alerto upang masiguro na maililikas kaagad ang mga residenteng mangangailangan ng tulong. Siniguro rin ni Castillo na sa kanilang koordinasyon sa iba pang katuwang na ahensya gaya ng Department of Social Welfare and Development, mas magiging mabilis pa ang pagpapadala ng mga tulong sa mga evacuees mula sa mga apektadong rehiyon. Mula dito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City para sa Bombo Network News, ito si Bombo Bea Piniza and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.